Magandang araw mga kasama dito po sa Cotabato City at sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa opinyon na nakararami, ano? Sa loob ng 4 na taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagpapatatag ng ekonomiya, pagpapalakas ng infrastruktura, modernisasyon ng agrikultura at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa mga nakalipas na 4 na State of the Nation Address ng Pangulo, marami mga pangakong programa at pagbabago si President Marcos upang mayangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo, mamayang hapon, isinagawa ng Team DXMI RMN Cotabato ang paglilibot sa iba't ibang sektor sa lungsod kung saan ito ang unang tumambad sa amin mula sa sektor ng mga guro. So, sa napapansin natin ngayon, yung very relevant issue nowadays in our society, yun yung pagtaas pagtaas ng presyo ng gas, which is very much affected, lalo na yung mga estudyante, teachers, sa kanilang daily living or yung pagpunta nila sa schools. Malaking apekto din yun sa financial matters ng mga bata and for the teachers also. So, kadami-daming issue ng Philippines, but I really do hope na sana makarinig tayo ng good news, such as may nakulong na ba about flood controls as a whole here in the Philippines. And of course, as in education, sana matugunan na rin yung matagal na problema ng bansa, most especially sa DepEd or in any departments in education, yung kakulangan ng classrooms and yung teachers also. So sana marinig natin yung mga ways, sana matugunan na yung issue na yun sa ating bansa. So, as a whole, so sana ma-feel ulit natin na the Philippines are still worthy to live in and also worthy pa din ang Philippines na ipaglaban. So, yun lang po. Yun lang po gina-expect. Ito ang inihayag sa DXMY ni Ma'am Cheryl Jen Hipos. May mga inilabas din na salubin ng mga grupo ng driver sa Cotabato City. Mga kung marinig namin kay BDM na yung pangako na ito pa rin yan. Panakakatiwan ko sa Pangulo natin, sana yung pangako niya, ito pa rin yan. Hindi na nakapako. Panahon ngayon, nahihirapan kami sa sitwasyon na pagtaas ng gasolina. Hanggang ngayon, hindi pa bumababa ang gasolina. Pangatlo, pangalawa, yung increase namin na pangako ni BBM na 27. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pangako na ako, pinakago pa rin. Baka mga BBM, obserbahan pa namin kasi ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Matalas pa rin ang mga BBM. May mga gulay, yung dating na 5 pesos, kumabot na ng 10 pesos. Sana, medyo naman po ang kita namin. Kaya na mga Congress, nakakapag pa yung panggasolina at hinagdira sa akin. Minsan, pinagkayaran, may paraan na yung mga maragam. Maliban dito, isa ngayon sa mga itinuturing na malaking hamon para sa katatagan ng kasalukuyang administrasyon ang nalalapit na first barm parliamentary election sa September 14 na hahatol kung sino ang mga upong opisyal na magpapatakbo ng regular government sa Bangsamoro Region. Sa kabila ng malapit na koordinasyon, nagkaroon din ng ilang hamon at isyong kinakaharap ang ugnayan ng pambansang pamahalaan at ng BARM kabilang ang usaping pamamahala, implementasyon ng ilang mga programa at mga pagbabago sa liderato ng Bangsamoro government. Kabila ng malapit na koordinasyon, nagkaroon din ng mga hamon at isyong kinakaharap ang ugnayan ng pambansang pamahalaan at ng BARM. Kabilang dito, ang mga usaping pamamahala, implementasyon ng mga programa at ng pagbabago sa liderato ng Bangsamoro government. Gayunpaman, kapwa inihayag ng Malacanang at ng Bangsamoro leadership ang kanilang patuloy na suporta sa Bangsamoro peace process at sa layuning magkaroon ng isang mapayapa, matatag at maunlad na BARMM. Kung yung duplicate lang, siya. Kung wala na yung kita namin sa araw-araw na is na 100% sales, 50-50 sales.
happy lang sir. Ang inasa namin na marinig sir, yung mga tulad ng mga pangako niya sir ng mga kampanya pa siya, dapat yun ang ikaw niya, yun ang tuparin niya. Yung mga pangako niya noon na mga magagandang pangako sir, tuparin niya dapat yun. Mababa yung bigas, tapos mga gasolina, mababa. So ngayon sir, parang wala pa man. Parang kami naramdaman na nagbago sa mga pangako niya. Hindi pa rin natupad din yung pangako niya. Yung parang dapat na marinig na. Pangako niya mo, baka yung gasolina. Hindi, dapat matupad. Maganda sana yung matupad na rin para bumigay sa kayo. Ang lahat ng mga ito ay ilan lamang sa mga nais na marinig na mga naninirahan sa Bangsamoro Autonomous Region sa ikalimang yugto ng State of the Nation Address ng Pangulo ng Bansa. Para sa Zona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, special coverage. Mula dito sa DXMY RMN Cotabato, Radyo Manjuli Mapalaw, Tatak Karaman.